Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR at ito ang mga karibin natin. Latest news, kapapasok lang, hinamon na. Ako. Huwad ko matinding belta, Grijaldo at Duterte. Yan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na to. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Barbers, matapang pala to si Barbers ha. Hinamo ng mga pulis at si PRRD. Nakaw, natapang nito si Barbers. Oo, galit kaya sa adik si Barbers? Ayan ang tanong natin. Ano ba yung body language niya? Binabastos ba kayo? Diretsuhan na. Or siya ang binabastos nyo? Kung makaturo kayo, para kayong mga banal. Hindi ba? Sige, kayo dan, sa mga manunood, including the bashers, including the yellow pinks and the reds, pati mga NPA, tanungin na natin, sino ba nang babastos dito? Tingnan nyo nga si Grijaldo kung nang babastos. By refusing to answer appropriately to the questions propounded by the member. Alam mo, Colonel, if I may, DSJJ, binibigyan ka namin ng pagkakataon dito eh. Noong nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Siyempre, kayo dyan eh. Ikaw kaya, ilagay ko sa isang lugar na nag-iisa ka, ang nasa paligid mo puro armado. Example, that is just an example. Baka sabihin, bakit armado ba kami dito? Hindi, kasi dyan sa lugar niyan, alanganin siya talaga. Magkakasama kayo dyan nakaupo eh. Kayo na nag-iimbestiga, kayo pa nagpapakulong. Kayo pa siga doon sa kulungan. Papakita ko sa inyo si Paduano kung saan-saan siya gusto pa ilipat-lipat. Natural. Kaya, alam mo yung... Tama mga kabayan, no? Sa Kamara talaga, no? Dito sa Kongreso, dapat kailangan behave ka dyan eh, no? Dapat behave ka para hindi ka pumakulong. Pero ganun pa rin eh, no? Nag-behave na nga si Colonel Grijaldo, no? Pinakulong pa ulit nila sa pangalawang pagkakataon mga kababayan, diba? Talagang ganyan na po talaga siguro ang stick to the plan, no? Na mga ito na mga nila. Yan na siguro mga kababayan. Yan na pong tinatawag na stick to the plan, na magpakulong na magpakulong. At kapag hindi sumasang-ayon sa kagustuhan nila, sige, contempt na yan. Nako po. Habas ng pila nito si Barbers. Ang hinahamon nito, sa akin lang ha, hindi maganda. Bastos. Ang hinahamon nito si PRRD. Kasi nagsumbong siya kay PRRD, pati si PRRD, sabi dapat imbestigahan niya, dapat nga. Ang hinahamon nito si PRRD. None other than the former president. Pero bakit nung si former PRRD naman po ang pumunta dyan sa Kamara noon, hindi rin naman kayo nag-angas? Diba? Balikan nyo po yung naging hearing dyan sa Kongreso. Bakit? Nag-angas ba itong si Barbers? Hindi. Parang ang santo kung magsalita ang mga ito eh. Ang hinahamon nito, pulis. Sino ba ang kakampi niyan? Natural, kabaro din niya. Pulis. Ang tapang pala nito si Barbers, no? Takot kami sa iyo. Ang tapang mo. Ang dami niyo kasi. Alam mo, may kasabihan na kung paano mo husgahan ng ibang tao, ganyan ka rin uhusgahan. Sana wag dumating sa buhay mo na nag-iisa ka, pinagtutulungan ka, wala kang magawa. No, posible pong dumating po ang araw na yan at hihintayin po natin, no? Ang araw na yan na sila naman po ang usigin mga kababayan ng batas. Mukhang mangyayari po yan in the near future, no? Pagdating ng panahon, nako, talagang marami po siguro matutuwa. Kasi sasabihin nila, yan, may hustisya pala dito sa Pilipinas kasi tingnan mo, di ba? Patas na sila ngayon, di ba? Sana wag dumating sa buhay. This is not a threat.
Actually, ayaw ko mangyari sa'yo. Kasi, yung ginagawa mo sa kanya is exactly the same. Pinapatawag mo pa? Wow. Halimbawa, tanungin kita, Barbers. Tanong lang to. Halimbawa, meron ka bang drug lord na kapatid, kamag-anak? Tanong lang. Hindi, Coach Oli, hindi po ano, yung ano niya lang yung drug na drug related na, no? Na-relate sa drug, yung coach niya lang, mga kababayan, yung dito sa May Leyte, di ba? O yung coach lang po ni Representative Barbers, di umano ha, yung nasa balita, Coach Urban, no? Ni Representative Ace Barbers, yung nandun. Yung walang kapatid, walang anong related sa drugs. Yung coach lang po niya, nakapangalan po sa kanya eh. Wala tayong pinapatukuyan. Ano sasabihin mo? May karapatan ka ba, Coach Oli, magtanong? Ba't mo ilalagay yung sarili mo sa alanganin? Ganyan po yung sinasabi niya, self-incrimination. Hindi naman ang babastos eh. Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Ako, pag ito nalagay sa alanganin si Bab, hindi ko siya tinatakot dahil wala naman akong karapatang manakot. Pero pag nalagay ito sa alanganin, tingnan ko tapang nito kay PRRD sa mga Duterte. Kasi, ang sabi sa akin, balita ako, Brad, baka Duterte ka pa dati, ngayon baligtad ka. Ano nangyari? Totoo naman mga kababayan, di ba? Maka Duterte to eh. Puring-puring nga yung war on drugs. Di ba? Minsan na po natin ipinakita dito po sa ating channel yung kanyang speech, no? Na kung saan pinupuri niya, sinasabi niya pa na kung hindi tayo nagkaroon ng ganitong presidente, baka maging narco state tayo. O, di ba? O, bakit ngayon nag-iba na? Bakit ngayon nag-iba po ang tono nito? Aba, hindi po natin masabi kung ano ang rason niya, eh sa kanya na lang yon, no? Hindi, alam mo sa atin, ako hindi naniniwala sa tapang. Lahat naman tayo may tapang, lahat tayo may kaduwagan. Depende lang yan sa sitwasyon. Kaya nga sabi ko, gusto ko makita ang tapang nito sa sitwasyon ni Grijaldo. Di ba? Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Yes, obvious ba? Bobo ka ba? Hindi, ako nagtatanong lang. Paano niya gagawin yan dyan? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Hindi, Brad. Yun ang batas, boss. Honorable, yun ang batas. Ikaw ba, hindi ka nagtatago sa likod ng posisyon mo? Tanong lang. Hindi ka nagtatago sa likod ng kapangyarihan. Yang tapang mo kang yan, kaya mo kayang gawin yan pag ordinaryong tao ka? Hubarin mo. Yang posisyon mo, kaya mo? Saka ka magagaganyan? Sige, gawin mo yan. Alisin nyo ang immunity ninyo, mga congressman. Yung ginagawa nyo sa Duterte, pag upo ni BP Sara, gawin nyo, huwag kayong sisip-sip sa mga Duterte, ha? Diyan nyo ipakita tapang ninyo. Huwag kayong babalimbing, ha? Yang mga gumipit kay PRRD at saka kay BP Sara, gawin nyo patuloy, kahit pag upo ni BP Sara. O kung wala na kayong posisyon, wala na kayong immunity. Tinatanong sa'yo, relevant question. Eh kung i-incriminate siya, kahit super relevant yan, self-incriminating po yan, honorable. So hindi issue dito yung relevant. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Nax. Dito ka magpakita ng tapang mo. Ano kayang tapang ang gusto ni ano ni? Baka pag pinagsabong kayong dalawa eh umatras ka. No? Gusto mo niya kasing inisin, no? At makapagsalita ito si Colonel Grijaldo ng hindi maganda para ano, contempt na naman nila. Yun yung naiisip ko mga kabayan na ginaganyan niya, parang binubuli niya dito si Colonel Grijaldo para makapagsalita ng hindi maganda at yun na ang kasunod, no? Contempt na. Grabe naman po kayo magsalita. Ikaw, no? Representative Ace Barbers. Ganyan ba dapat ang isang congressman, no? Ganyan ba dapat magsalita ang isang congressman? Well, anyway, sa paggawa ng batas, kailangan ba ng ganyan? Kasi parang tinatakot mo na
'Di ba? Parang nananakot ka na. Ayan ay opinion ko lang mga kababayan. Ewan ko sa inyo kung anong take ninyo. Si Marcos galit dito sa mga vloggers eh. Oh. Ang tapang. Huwag na tayo magsalita mga vloggers. Mga journalist, huwag na tayo magsalita. Matapang si Marcos. Takot kami sa'yo. Nakatakot ka. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo. Hindi. Hindi po pwedeng lumabas ang katotohanan. Magkakakampi kayo dyan. Alam mo, kung may hiya sa balat, yang si Abante at si Dan Fernandez, dapat nag-inhibit muna sila dyan. Ay, obvious bang magkakakampi kayo? Magkakasama kayo dyan? Yung tono nyo, hello? Pero ito pakiusap. Kasi this is very possible. Okay? Ginagawa nila tong ingay na ito para pagtakpan yung blanco sa budget. Correct. Correct mga kababayan, no? Pinagtatakpan talaga nila. This is a diversionary tactics po nila, no? Para mapunta sa kanila ang focus ng taong bayan. Tingnan mo, hindi mo naman kailangan sumigaw ng sumigaw dyan. Bakit kasi sigaw? Para ano? Para makuha mo yung atensyon nila, di ba? Para makuha mo yung atensyon ng taong bayan. At sa'yo mag-focus. Well, anyway, hindi ka po magtatagumpay sapagkat continue pa rin po. Ha? Ang pag-uusisa ng taong bayan doon sa mga blank na yan. Kasi pera po ng taong bayan doon ang pinag-uusapan na posibleng pera po ng taong bayan ang ibinibayad din sa inyo. Ay hindi po talaga posible. Talagang pera rin ng taong bayan, Congressman Barbers, no? Ang ibinabayad sa inyo, galing po yun sa tax natin eh, no? Kung magsisigaw-sigaw ka dyan, no, okay lang naman yan, pero don't expect na maniniwala sa inyo ang taong bayan. Kasi, di ba? Kung sa presidente na, medyo alanganin na po maniwala yung taong bayan, yung mga ordinaryong Pilipino. No? Sa inyo pa kaya? Natauhan lang kayo? Nako. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para sa lang po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.